Magandang araw mga ka-Express Info. Noong January 5, 2025, nagkaroon si Kai Sotto ng isang malubhang injury sa kanyang kaliwang tuhod habang naglaro siya para sa Koshigaya Alpha sa Japan B-League. At ang pagsusuri ay nagpakita ng punit ng kanyang ACL na nangangailangan ng operasyon at mahabang panahon na rehabilitasyon. At ayon kay Gilas Pilipinas Head Coach, Coach Tim Cone, inaasahang mawawala si Kai sa aksyon mula 9 na buwan hanggang 1 taon na siyang magdudulot ng kanyang pagkawala sa mga nalalapit na torneo tulad ng FIBA Asia Cup. Para sa mga pessimist, ang ganitong uri ng injury ay maaring ituring na malaking dagok sa karera ni Kai, lalo na siya ay nasa kasagsagan ng kanyang paglalaro. Ang pagkawala ng halos 1 taon sa competition ay maaaring magdulot ng pangamba sa kanyang pag-unlad at mga opportunity, particular na sa kanyang pangarap na makapasok sa NBA. Ang mga tanong tungkol sa kanyang kakayahang makabalik sa dating forma at makipagsabayan sa pinakamataas na antas ng basketball ay natural na lumilitaw. Subalit sa pananaw ng mga optimist, ang panahon ng rehabilitasyon ay maaaring maging pagkakataon para kay Kai na mapabuti ang iba pang aspeto ng kanyang laro. At ang mahabang pahinga ay maaring magbibigay daan upang mapalakas niya ang kanyang pangangatawan, mapahusay ang kanyang mental na katatagan at pag-aralan ang laro mula sa iba't ibang perspektibo. Well, maraming atleta ang nagbalik mula sa ganitong uri ng injury na mas malakas at mas mahusay at maaring ganito rin ang maging landas ni Kai. Sa kanyang pagbabalik mula sa ACL injury, may potensyal si Kai na magpakita ng makabuluhang pagbabago sa kanyang laro. Ang panahon ng rehabilitasyon ay maaaring gamitin upang pagtuunan ng pansin ang pagpapabuti ng kanyang 3-point shooting. Bukod sa pag-develop ng kanyang outside shooting, ang rehabilitasyon ay nagbibigay ng pagkakataon kay Kai na pagtuunan ang pagpapalakas ng kanyang pangangatawan. At sa pamamagitan ng tamang strength and conditioning program, maaari niyang mapabuti ang kanyang lakas at pisikal na katatagan na siyang magbibigay sa kanya ng kalamangan sa ilalim ng basket. Ang mas malakas na pangangatawan ay makakatulong sa kanya na maging mas epektibo sa pagkuha ng rebounds at sa depensa laban sa mas malalakas na kalaban. Ang pisikal na maturity ay isang mahalagang aspeto sa pag-unlad ng isang atleta, lalo na sa mga professional na manlalaro ng basketball tulad ni Kai. Sa edad na 22, si Kai ay nasa yugto pa ng kanyang pisikal na pag-unlad. Ayon sa mga pag-aaral, ang peak physical performance ng mga lalaki ay karaniwang nararating sa pagitan ng edad na 25 hanggang 30 years old. So ito ay nangangahulugang may sapat pang panahon si Kai upang mapabuti ang kanyang pisikal na katatagan tulad ng lakas, bilis at tibay. Sa konteksto ng mga homegrown Filipino players, madalas na napapansin na mas matagal ang proseso ng physical na maturity kumpara sa kanilang mga European, American at African counterparts. Ibang-iba ang bilis ng physical na pag-unlad batay sa lahi, nutrisyon at iba pang mga salik. At ayon sa isang pag-aaral, ang mga Asian athletes ay maaring makaranas ng mas mabagal na pag-unlad sa physical na maturity dahil sa genetic at environmental factors. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga Pinoy players ang may payat na pangangatawan bago pa man umabot sa edad na 25. Gayunpaman, sa pamamagitan ng tamang nutrisyon, sapat na pagpahinga at epektibong training regimen, maaring mapabilis ni Kai ang kanyang pisikal na pag-unlad. Ang pagkakaroon ng access sa mga modern sports science techniques at mga eksperto sa larangan ng sports medicine ay malaking tulong upang masiguro na ang kanyang katawan ay mag-develop ng tama at epektibo. Ang mga aspetong ito ay critical upang mapanatili ang kanyang competitive edge sa mataas na antas ng competition tulad ng NBA. Sa pagbabalik ni Kai matapos ang 1 taon, inaasahang mas mature na ang pangangatawan ni Kai na magbibigay sa kanya ng kalamangan sa pisikal na aspeto ng laro. Ang mas matibay at mas malakas na pangangatawan ay magpahintulot sa kanya na makipagsabayan sa mga veteranong players sa NBA. Bukod pa dito, ang kanyang karanasan sa rehabilitasyon at pagsasanay ay maaring magbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang katawan na siyang makakatulong sa pag-iwas sa mga future injuries
at sa pagpapanatili ng kanyang performance sa pinakamataas na antas. Sa kabila ng mga hamon na dulot ng kanyang injury, ang dedikasyon at pagsusumikap ni Kai sa panahon ng rehabilitasyon ay maaring magbunga ng positibong resulta. Ang kanyang pagnanais na makabalik at magtagumpay ay maaring magbigay daan upang makamit niya ang kanyang mga pangarap sa kabila ng mga pagsubok na kanyang hinarap. Ang kanyang pagbabalik ay inaasahang maging inspirasyon hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa mga taga-suporta niya at sa buong mundo ng basketball. Kapag naging tuloy-tuloy ang pagbuti ng outside shooting ni Kai at maging matatag ang kanyang pangangatawan, lalo na ang pagpapalakas ng kanyang mga tuhod, tiyak na magugulat ang NBA sa kanyang potensyal. Ang pagkakaroon ng consistent na outside shooting ay magbibigay kay Kai ng mas maraming opsyon sa opensa na magpapahirap sa depensa ng kalaban. Ang pagiging rock solid ng kanyang katawan ay magpapataas ng kanyang kakayahang makipagsabayan sa physical na laro sa NBA, habang ang mas malakas na tuhod ay makakatulong upang maiwasan ang mga injury at mapanatili ang kanyang mataas na antas ng paglalaro. Well, sa kabila ng mga hamon na dulot ng mga injury, maaring magdulot ito ng mga positibong epekto sa karera ni Kai. Ang mga injury ay maaring maging opportunity upang mas mapalalim ang kanyang pag-unawa sa kanyang katawan at kung paano ito aalagaan. At sa pamamagitan ng tamang rehabilitasyon at pagsunod ng mga payo ng mga eksperto, maaring maging mas malakas at mas handa si Kai sa mga pisikal na hamon ng laro. Ang ganitong pananaw ay nagpapakita ng isang optimistic mindset na nakatuon sa mga positibong aspeto kaysa mga negatibo. Ang pagiging optimistic ay mahalaga sa pag-abot ng mga pangarap, lalo na sa mundo ng palakasan. Sa kabila ng mga pagsubok at kabiguan, ang positibong pananaw ay makakatulong upang magpatuloy at magpursige. Si Kai Sotto mismo ay nagpahayag ng kahalagahan ng paniniwala sa sarili at hindi pagsuko sa kabila ng mga hamon. Ayon pa kay Kai, believe in yourself. Just put the work in. Sa basketball court, di dapat mag-give up agad-agad. Same din sa buhay. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.